Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. Welcome to my small channel. Ito na naman po si EJ Morse. Welcome at thank you so much for joining me today. Doon po sa mga bago lang dito sa ating channel, kindly subscribe and kindly hit the notification bell, pati na rin yung like button at pati na rin yung pag-share para naman makadami-dami tayo, lumaki ang ating community para magkaroon sila ng idea kung ano yung ating mga pinag-uusapan dito sa aking munting channel. At of course, gusto rin nating bigyan ng pagpupugay at pasasalamat lahat ng ating mga kapatid na OFW sa lahat ng panig ng daigdig na nagsasakripisyo, nagtatrabaho para sa kanilang mga pamilya at nakatutulong na rin sa ekonomiya ng ating bansa. Maraming salamat po sa inyo, mga modern heroes kung tawagin dito sa ating bansa. Ito po kasing YouTube, itong panonood sa YouTube ay isa sa kanilang mga libangan at isa itong ang kanilang way of getting information at entertainment. Kaya maraming salamat sa inyo mga kababayan na nandiyan dyan sa iba't ibang panig ng daigdig. Okay? Bago tayo pumunta doon sa ating main topic, again, i-recite natin yung EJ Morse prayer. Ito yung tungkol or patungkol sa mga public servants. Ito yung mga nagsiservisyo diyan sa gobyerno para sa mamamayang Pilipino. Okay? Here it goes. Sa lahat ng mga manggagawa sa pamahalaan, sa lahat ng mga public servants, tama na ang pagyayabang. Itigil ang pagiging arogante, irespeto ang mamamayan, huwag magnakaw, huwag maging tamad, maging mapagpakumbaba. Pasweldo kayo ng taong bayan. Kami ay nakamasid, di namin kayo tatantanan. Okay? So, yan po ang ating opening salvo, isang EJ Morse prayer. At normally, ginagawa din natin yan doon sa dulo bago tapusin or bago matapos ang ating episode. Okay, tuloy na po tayo doon sa ating topic. Ito pong pag-uusapan natin ay tungkol pa rin doon sa impeachment case na na-file diyan sa Senado against sa Sara Duterte. Itong impeachment case na to ay of course hindi pa gumagalaw dahil nga sinasabi ng Senate President ito raw ay tatalakayin doon na after SONA ng presidente. So, maraming lumabas na iba't ibang sari-saring mga opinion tungkol dyan. Pero mas lamang ang nagsasabi na dapat ito ay umpisahan na. Wow! Dahil nga ito ay sinasabi doon sa ating konstitusyon. Ang sabi nga sa konstitusyon, kung babasahin ko doon sa Article 11, Section 4, Section 3, number 4, in case the verified complaint of resolution of impeachment is filed by at least 1/3 of all members of the House, the same shall constitute the articles of impeachment, and trial by the Senate shall forthwith proceed. So, ang word for the month, itong forthwith. Kasi, ang dami-daming nag-i-interpret nito. Iba-iba. But, of course, karamihan dito ay nag-a-agree, mga legal luminaries, mga ating mga knowledgeable people dito sa ating bansa, sinasabi nga, ang shall forthwith proceed ay simpleng itinetranslate na dapat kaagad-agad mag-umpisa. Wow! Okay?
Ang isa pang gusto kong puntuhan dito, yung sa section 3 naman, number 1, the House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. So walang ibang body ang pwedeng mag-file ng impeachment against impeachable official, kundi itong House of Representatives. Sila ang pwedeng mag-file papuntang Senado. So yun lang po yung mga given dito sa ating mga pag-uusapan tungkol dito sa impeachment case. Ang isa pa nating gustong ibigyan ng diin dito, again, this is in Article 11. This is in Article 11, Section 3, number 6. The Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. When sitting for that purpose, the senator shall be on oath or affirmation. Parang mali ang English dito. The Senate shall be on oath. Okay, the Senate shall be on oath or affirmation. Wow. When the President of the Philippines is on trial, the Chief Justice of the Supreme Court shall preside, but not vote. No person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. So dapat ito, ang conviction dito, 2/3 lagi. 2/3 ng total number of senators doon sa Senate. Pero ang sinasabi nga rito, pag ang presidente pala ang na-filean ng impeachment, ang magiging presiding officer would be the Chief Justice of the Supreme Court. Okay, so in the case of Vice President, ang magiging presiding officer dito ay yung Senate President na ngayon ay si Chis Escudero. Ngayon, bakit ko binalikan itong mga provisions dito sa Article 11 ng Constitution under ito, accountability of public officers. Kaya ko sinasabi ito, kaya natin binabanggit ito, kasi sa ngayon, may mga nag-file diyan sa Supreme Court ng kaso. What? Ang isa nga dyan, nag-file ang isang lawyer ng mandamus. Itong mandamus ay pinafile diyan sa Supreme Court para humiling siya na ang isang bagay, katulad nga nito, impeachment case, ay gawa na ng aksyon. Sila ang mag-i-interpret ng ano ba talaga ang sinasabi or ano talaga ang meaning ng impeachment and trial by the Senate shall forthwith proceed. So, since nagkakaroon ng deadlock dito, dahil hindi kumikilos ang Senado, ang sinasabi kasi ng Senate President ay hindi naman daw ang ibig sabihin ng shall forthwith proceed ay ura-urada. What? Hindi daw. Yan ang interpretation ni Senate President Chis Escudero. At ilang episodes ko na nga ang nagtalakay nito. Dahil ang basehan naman natin, nag-agree tayo doon sa mga personalities and legal luminaries na nagsasabing itong shall forthwith proceed, ang ibig sabihin nito ay ura-urada or at least meron kang napakagandang dahilan para naman hindi mo agad-agad maaksyonan itong impeachment. So meron din naman ganon na view. Lalo na itong view ni former Associate Justice Adolf Ascuna. Hindi naman daw siya dapat maging ura-urada as long as meron ka namang matibay or meron kang magandang dahilan para ito ay hindi mag-start kaagad-agad. Kaya lang ang bone of contention dito, What? ang sinasabi kasi
Senate President Chis Escudero, ito raw ay gagawa ng aksyon either sa June 2 pa at worst, doon daw pagkatapos na ng SONA ni Presidente Bongbong Marcos. Ang SONA, alam ko, katapusan ng July yan. So, ang mangyayari niyan, matatakel talaga ang impeachment, impeachment case na to, August na. Oh, no! So, ngayon, marami nga nagsasabi na talagang hindi na totally in conformity or in compliance with the Article 11, Section 3, Number 4, itong sinasabing the Senate shall forthwith proceed, mawa-violate na daw ito kung ganong katagal ang sinasabi ni Chis Escudero. Para sa aking paningin, kahit hindi man ako abogado, kahit saan mo tingnang dictionary itong forthwith, ito ay without delay at immediately ang ibig sabihin. So kung palilipasin mo ng 4-5 buwan yan, hindi na immediately yan. Yun ang aking simpleng pananaw at simpleng interpretasyon dito. Kaya sa tingin ko, nasa lugar din naman ang pagpa-file ng isang lawyer ng mandamus tungkol dito para ma-clarify at maunawaan ng mga tao ang tungkol sa issue na ito. Although, sinasabi nga dito sa number 6, Section 3, number 6, the Senate shall have the sole power to try and decide cases of impeachment. So sa totoo lang, kung magmamatigas si Chis Escudero sa Supreme Court, kung magde-decide ang Supreme Court at mag-a-agree at maglabas ng mandamus, pwede pa rin makipagmatigasan itong si Chis Escudero. Oh, no! Dahil nga dito sa provision sa Article 11, sa accountability of public officers, Senado nga lang daw ang may power para mag-decide tungkol sa dito lahat ng kaso ng impeachment. So, ibig sabihin, walang pwedeng makialam dito. Kasi ito nga, ang talagang definisyon o ang totoong spirit ng impeachment ay political. Political po ito. This is a political exercise. So, kung ang Supreme Court ay, gamitin natin yung salitang makikialam, kung ang Supreme Court ay makikialam, pwede siyang kontrahin ng Senado dahil nga doon sa separation of powers. Ang problema lang ni Chis Escudero dito, dahil sinasabi niya wala naman daw clamor. What? Walang clamor. Kinontra niya rin yung salitang clamor Kasi sabi ng reporter, meron po tayong clamor. Sabi naman ni Chis Escudero, kinontra niya yon. Ilan ba ang dapat magsabi sa akin? Kasi tatatlo pa lang ang sumulat sa akin. Parang ganun sinabi niya. Para maging clamor yun. Wow. Ilan ba dapat ang sumulat sa akin? So, namimiloso po itong si Chis Escudero. Kasi pinaninindigan niya na hindi nga daw dapat dapat siya ang masunod. Technically, parang sinasabi niya, siya ang masusunod kung kailan niya gustong umpisahan itong impeachment proceedings na to. At hindi raw ang forthwith ay hindi raw ibig sabihin yan ay ura-urada. Although wala ka namang choice dito Pag sinabi mong Senate shall forthwith proceed, walang ibang meaning po yan kahit saan mong dictionary tignan. Kung hindi immediately without delay. Ngayon, kung ang meaning ng without delay kay Chis Escudero ay 4-5 buwan, talagang pwede na nga sigurong makialam dito ang Senado. Pwede na siguro makialam dito ang Supreme Court. Again, pwede niyang contest, pwede niyang labanan. Kung magkakaroon ng ruling, kung maglalabas ng mandamus ang Supreme Court, pwede niyang labanan. Dahil naka-state nga rito sa
Constitution, this is number 6 ng public ng Section 3 number 6 ng Accountability of Public Officers. Ang Senado nga lang daw ang may sole power to try and decide all cases of impeachment. Oh no! Although baka pumasok yung sinasabing abuse of discretion. Kasi that's the only time na pwedeng makialam ang Supreme Court kung meron ng perceived abuse of discretion. So that's the only time na pwedeng ang pumasok or makialam ang Supreme Court. Pero sino ang magde-decide, sino ang magde-define ng abuse of discretion? Yun ang isa na namang tanong. Of course, dito papasok yung public opinion. Tayo pong publiko, dapat ngayon pa lang wag natin tigilan ito, ipaglaban natin yung sinasabi na shall forthwith proceed. Dapat ipaglaban natin yan. At of course, pag nagbigay nga ng ruling in favor of ito nga yung sa early or the to start or to begin the impeachment forthwith, kung mag-agree ang Supreme Court diyan, dapat tayong mamamayang Pilipino ay mag-react tayo at iparamdam natin kay Chis Escudero na nag-iisa naman yata siya, plus yung iba niyang mga kasamahan na nasa bakasyon na ayaw itong umpisahan kaagad. Yung grupo nila Coco Pimentel, Senator Coco Pimentel, which is siya yung minority floor leader, ay gustong-gusto niya umpisahan na ito. At sa tingin ko, gumagawa rin ng effort si Coco Pimentel para nga maumpisahan ito. At siya ay naniniwala, pinaninindigan niya na itong Senate shall forthwith proceed ay agad-agad. So kakampi natin si Coco Pimentel dito. Tayong mga mamamayan, hindi naman natin sinasabing kaya namin umpisahan to dahil gusto naming madiin si Sara Duterte. Hindi po. Ang pinaninindigan po natin dito, yung sinasabi sa konstitusyon at yung sinasabing lahat ng mga public officers ay dapat at all times accountable. Yan po ang pinaninindigan natin dito. Dapat po silang palaging may pananagutan sa ating mamamayang Pilipino. Meron pong nasisilip ang Kongreso tungkol dito sa mga violations ni Sara Duterte. Dapat pong as soon as possible malitis yan. Yun ang stand natin bilang mga mamamayang Pilipino na naghahanap ng accountability sa lahat ng oras dito sa ating mga public servants. Yan po ang ating paninindigan. Hindi po tayo nagsasabing bilisan natin ito dahil gusto ko nang makonvict si Sara Duterte. Pinaninindigan po natin ito dahil gusto nating umandar yung sinasabi diyan sa konstitusyon. Dapat ma-implement ng tama kung ano sinasabi sa konstitusyon. At sinasabi diyan na ang public officials, ang public servants must be at all times accountable. So kung meron nga ganito, kailan natin uumpisahan yung accountability ng mga taong ito? Lalong-lalo na, mabigat yung kanyang mga hinaharap na kaso na dapat kaagad-agad mabigyan ng desisyon, kaagad-agad mahinto kung siya ay guilty talaga. At ito rin ang panahon para mabigyan si BP Sara yung tinatawag natin her day in court para patunayan niya na wala siyang kasalanan. Two sides yan Either makonvict ka or mapawalang sala ka. Ito yung panahon. Ito yung best time for the Vice President to prove herself na she is innocent of all the accusations and the cases filed by the Congress. Ito po yung tamang panahon.
Kaya dapat hindi kinokontra ito. Dapat ito ay itinutuloy forthwith, kaagad-agad. Ang problema, may isa pang problema. Noong una, itong si Sara Duterte ay nag-press conference, di ba? At pinakikita niya na confident siya na baliwala sa kanya itong kaso na to, itong impeachment cases na i-file sa kanya. Nagpapatawa pa siya at sinabi niya doon sa press conference niya, makikita mo, pinipilit niya tumawa, ngumiti, nagjo-joke. At sinabi niya rito na this is no surprise. At sabi niya, mas masakit pa yung maiwanan ka ng girlfriend o boyfriend kesa itong impeachment case na i-file ng Kongreso. Na by the way, hindi lang ito 1/3 ng entire population or entire Congress population ng mga congressmen ang nag-endorso o pumirma. Mahigit po sa 1/3. In fact, umabot ito ng, I think, nag-250 na yata ito. Wow. So, super majority ng mga congressmen ang nag-agree dito at pumirma. Nag-endorso dito sa kaso na to. Pero sabi nga ni VP Sara, wala sa kanya to. This is no surprise at hindi nga raw masakit sa kanya to. Mas masakit pa nga raw yung maiwanan ka ng jowa, ng girlfriend o ng boyfriend. Hindi ko alam kung ano yung totoo doon sa kanya. Boyfriend ba talaga o girlfriend? At any rate, ang biglang nakakapagtaka, after niya sabihin to, ay nag-file siya sa Supreme Court ng kaso or humihiling siya sa korte, sa Supreme Court, na itigil itong impeachment, complaints against her. So, nasaan sinasabi mo na baliwala sa'yo to? At nagmamadali pa kayo na ma-file itong kaso na to para i-prove nyo yung mga sarili nyo. Ito ba ay katulad na naman sa strategy ng tatay mo na noong nandoon sa Kongreso, nung siya ay nag-attend sa hearing doon ng Quadcom, binolunteer niya na siya raw o yung mag-waiver kasi nandoon si Trillanes sa hearing na yon. Ibinolunteer niya, sabi niya, ngayon, pipirma ako ng waiver para mabuksan yung bangko sinasabi, yung bank account na sinasabi ni Trillanes, pirma ako ngayon ng waiver. Oh, dinair siya. Dinair siya ng isang congressman. Sabi, Mr. President, so, ngayon, ipapagawa ko na yung pagagawa ko na yung dokumento. Papipirma ko sa inyo. Pagagawa ko yung waiver at pirmahan ninyo. Oh. Umurong yung B ni former President Digong Duterte at gumawa ng eksena. Gumawa siya ng eksena para makalimutan yung sinabi niya na gagawa siya or pipirma siya ng waiver nung araw na yon. Inambaan na babatuhin ng mikropono itong si Trillanes. Kaya nagkaroon ng commotion. OA naman tong mga kampo niya, nandun yung mga alipores niya, OA naman. Nagtayuan, gumawa ng commotion talaga. Para lang mabura yung sinasabi ni Digong Duterte na handa siyang pumirma ng waiver para mabuksan yung bank accounts nila ni Sara Duterte. Gumawa ng aksyon. Itong mga alipores, nagtayuan, gumawa ng commotion, akala mo talaga magkakagulo. Unang-una, itong presidente nyo, itong bossing ninyo, hindi na nga makalakad halos. Maggagawa pa kayo ng commotion dyan na kunwari ipinipigil nyo si Duterte. Hindi nga, hirap na nga tumayo yung tao. So, unnecessary yung ginawa nyo commotion na kunyari awat-awat kay Duterte. Talagang gumawa lang kayo ng commotion, gumawa kayo ng eksena para malimutan or kalimutan yung niyayabang ni Rodrigo Duterte na pipirma siya. Pipirma siya
ng waiver. So yun, nagkalimutan na nga. Ayaw na dahil sasampalin daw niya muna si Trillanes. Sabi naman ng congressman, hindi po kasama yon. Wala pong sampalan dito. So yun, doon natapos yung usapan na yun. Ngayon, ang tanong ko nga, itong style ni Sara Duterte, parehong-pareho dun sa tatay niya. Na nung una, baliwala sa akin yan, baliwala yan. Mas masakit pa yung iwanan ka ng girlfriend, ng boyfriend. Ngayon, kala ko ba, baliwala sa ito. Kala ko ba handa kayong humarap sa mga kaso i-file sa inyo? Ba't ngayon? Gusto nyong pigilin. Gusto nyong gumawa ng aksyon ng Supreme Court. Pero dito, this time around, iba ito doon sa issue ng yung issue na sinasabing shall forthwith proceed. Iba po ito. Dito, pwede talagang blankahin ng Senado kung pipigilan ng Senado itong pagtutuloy-tuloy ng impeachment proceedings na to, ng impeachment case na to ni Sara Duterte. Dito talagang pakikialam na lang ito. Kung papabor ang Supreme Court kay Sara Duterte. Of course, magagaling yung mga lawyer niya. Wala tayo sa kalingkingan dyan. Unang-una, di tayo lawyer. Itong sila Fortune. At saka yung isa pang big name dito sa ating mga legal personalities. Wow. Narbasa yata yan or sino ba? Anyway, big names na nag-file para pigilin itong na-file na impeachment case against Sara Duterte on the grounds na one impeachment case lang daw per year ang pwedeng i-file. Pero, sa tingin ko, simpleng-simpleng delaying tactics lang ito. Kasi hindi pa malaman nila Sara Duterte paano nga haharapin ito. Nabulaga na sila rito. Akala nila, hindi mangyayari. Kaso nangyari na. Kumbaga, relax nga sila. Ngayon, since nandito na ito, yun, gusto na nilang pigilin. Pero sabi ko nga, mukhang delaying tactics lang ito. Coming from a non-lawyer, hindi ko sinasabing magaling akong lawyer or what. Hindi. Ang sinasabi ko lang dito, wala pa naman talagang, iisa lang naman talaga yun na i-file na impeachment case. Kasi yung tatlong sets na impeachment complaints, tatlong set yan bago itong fourth. So, bakit natin sinasabi na ito ay plain and simple delaying tactics? Kasi nga, wala naman talagang na-file na ibang impeachment complaints. Kasi yung tatlo, yung other three sets ng complaints ay hindi nga nakarating sa Office of the Secretary General. Wow! Para i-receive ng Secretary General at in turn, yung Secretary General ay idadalhin yan sa office ng speaker. So wala naman nangyari doon. Isa lang talaga yung na-endorse ang kaso. Nito nga na ginawa ng supermajority. So, I think Sara Duterte is just trying to buy time. Para nga siguro, mapag-isip-isipan nila ano ba ang dapat na gawin ng strategy rito. Kasi siyempre, ang pinakamabigat na mangyayari dito ay yun ngang tungkol sa mga bank accounts nila. Kasi pag ikaw ay nasalang na diyan sa impeachment proceedings na yan, pwede nang kunin ng impeachment court yung mga bank accounts ng the bank accounts nila Sara Duterte. Oh no! Na ito yung ibinabandera noon pa ni former Senator Trillanes. Mapapatunayan natin dito kung totoo ito. Pero isa ito sa malaking dahilan o pinaka-probable na dahilan. Kaya ganito na lang.
natataranta itong si VP Sara. Kasi sa totoo lang, kahit na ibang bank accounts pa na ma-identify ng impeachment court, bukod doon sa mga sinasabi ni Trillanes, pwede na lang pabuksan. Pwede na lang makuha yung history niyan. Nawi-waive yung bank secrecy law. Nababaliwala yan pag ikaw ay impeached at ikaw ay nasalang na diyan sa impeachment proceedings. Kaya, yun nga sinasabi ko, nung una, confident, yayabag, papatawa. Ngayon, wala na. Nawala na yung saya, nawala na yung pagpapatawa, nawala na yung pagpapakita ng buong kumpiyansa, confidence. Ngayon, pumunta na sa Supreme Court para pigilin itong impeachment proceedings na to. So, yan lang po muna. Natigil, nawala yung yabang. Yan ang mahirap. Yung sa style ni Digong Duterte, ginagaya ni Sara Duterte. Yung masyadong pagpapakita ng kumpiyansa, pagpapakita ng arrogance, pagpapakita ng kanilang tapang kuno, biglang-bigla, pag nakonfronta ng katotohanan na, tumitiklop din. Yan ang problema kasi ginagaya niya yung tatay niya. Masyado niyang ina-idolize yung kilos. Yung mga pagmumura, yung lahat ng klaseng, kung ano yung kinikilos ng tatay niya, ginagaya niya. Pababluff. Ginaya niya rin. Ito, nang bluff siya rito. Na hindi nga raw, baliwala sa kanya yan. Mas masakit pa yung naiwanan ka ng girlfriend o boyfriend. Yun, bluff yan eh. Kala niya, mapipigilan niya yung impeachment proceedings or yung impeachment dahil lang sa mga pambabluff niya. Kaso walang kumagat sa ganun. Ito ay isang means ng mga taong bayan para ilagay kayo dyan sa dapat nyong kalagyan, magkaroon ng public accountability kayo. Dahil nakikitaan kayo ng mga ganitong problema, nakikitaan kayo ng pag-abuse, dapat isa lang kayo dito sa impeachment proceeding na ito para nga masatisfy, para ma-implement ng tama yung sinasabi sa konstitusyon na ang public officials ay dapat sa lahat ng oras accountable kayo. Sa lahat ng oras may pananagutan kayo. Dahil ang ginagamit na pera dyan ay hindi nyo sariling pera. Yan po ay pera ng taong bayan. Okay? Maraming salamat. Thank you so much mga kapatid, mga kababayan. Hanggang dito na lang po muna. At again, para doon sa mga bago lang dito sa ating channel, kindly subscribe. Kindly hit the notification bell as well, pati na rin yung like button. Paki-share po para lumaki ang ating community. At marami makaalam tungkol sa mga issue na pinag-usapan natin dito. Thank you so much. At bago tayo mag-close, yung ating EJ Morse prayer tungkol sa mga public servants. Sa lahat ng mga manggagawa sa pamahalaan, sa lahat ng mga public servants, tama na ang pagyayabang. Itigil ang pagiging arogante. Irespeto ang mamamayan. Huwag magnakaw. Huwag maging tamad. Maging mapagpakumbaba. Pasweldo kayo ng taong bayan. Kami ay nakamasid. Di namin kayo tatantanan. Again, thank you so much mga kababayan, mga kapatid. At magkita-kita po tayong muli.